Hello mommies! Join me today, Quick Mom Life, kwento lang. So today, ipapakita ko lang sa inyo ang normal morning routine namin dito sa bahay kapag may pasok ang mga anak ko. Simple lang, but these are the moments na lagi kong nai-enjoy as a mom. So tara, samahan niyo ako habang we prepare for school, gigisingin ko sila. Mag-aayos ng breakfast, konting kalat, konting habol, pero always with love. So let's start our day. Join me sa aming everyday morning journey mga mami. Every day is different. May mga times na medyo nahihirapan din ako. Kasi minsan, ang hirap talaga nilang gisingin, may attitude moments pa. Kaya kailangan kong mahabaan ng pasensya ko. Lagi rin kaming naghahabol sa oras at hindi lahat ng kailangan namin ay nape-prepare ko agad. Lalo na ako kasi sumasama ako sa school at kailangan ko din ma-prepare at madala yung lunch namin. Sobrang dami ko talagang kailangan ayusin at i-prepare bago ako umalis. Kaya medyo mahirap at nakakapagod. At hindi talaga madali ang role natin bilang mga nanay. Pero kahit nahihirapan tayo minsan, laban pa rin always, di ba? Ganyan talaga ang mommy life. Kaya minsan, tayong mga nanay, hindi na natin may iwasan na mapataas ang boses o mawalan tayo ng pasensya sa mga anak natin. Minsan talaga, umiiksi yung pasensya natin dahil sa pagod at dami na rin ang iniisip. Pero it doesn't mean na masama tayong ina or magulang. Tao lang din tayo napapagod, napupuno. At hindi nababawasan ang pagiging mabuting nanay natin dahil may challenging moments tayo. Ang mahalaga, we keep trying, we keep learning, and we always choose to love in the end. Mahalaga din talaga na marunong tayong mga nanay na magdisiplina sa mga anak natin. Sa panahon ngayon, may mga magulang na natatakot magdisiplin kasi ang bilis na nating mahusgahan. Pero para sa akin, may mga tamang paraan naman or way sa pagdidisiplin. Yung may respeto, may paliwanag, at may pagmamahal. Mas gusto ko na natututo sila ngayon habang bata pa sila kaysa dumating yung time na ibang tao na ang magtuturo sa kanila dahil hindi ko nagawa ng maayos. Ayokong maging huli na ang lahat kaya habang kaya ko pa silang gabayan, I choose to teach them the right way. Minsan may mga napapanood ako sa social media, pabata ng pabata ang mga nasasangkot sa mga seryosong problema sa mundo. Nakakasad lang talaga, no? Napapaisip ako kung ano na kaya ang nararamdaman ng mga magulang nila kapag ganito ang nangyayari. Hindi ko sila kinokondem ha, pero minsan napapatanong ako, paano kaya sila hindi nagabayan ng tama o baka may pinagdadaanan sila na hindi natin alam. Nakakalungkot lang kasing isipin na may mga batang lumalaki sa environment na hindi healthy para sa kanila at sila pa yung napupunta sa maling landas. Tapos, ang nabibiktima nila ay yung mga batang lumaki ng maayos, minahal, ginabayan at inalagaan ng tama ng mga magulang nila. Sana dumating yung time na mas marami pang batang mabibigyan ng tamang guidance at pagmamahal kasi sobrang laki talaga ng epekto ng pagpapalaki sa magiging future nila. Pero kahit ganito ang realidad ngayon, naniniwala pa rin ako na marami pang magulang ang ginagawa ang lahat para maibigay ang tamang gabay, pagmamahal at values sa mga anak nila. At yun din naman ang goal ko araw-araw bilang nanay. Hindi man perfect, pero palaging present. Palaging may pag-unawa at palaging nagtuturo ng tama kahit mahirap. Kasi at the end of the day, ang pagpapalaki ng mabuting bata ay hindi kailangang bongga. Kailangan lang ng oras, respeto,
communication, at genuine love. Sana sa maliit na paraan, sa mga simpleng routine natin sa bahay, sa mga reminders at sa mga values na tinuturo natin, makatulong tayo na ma-form sila into kind, respectful, and responsible people someday. At kung ikaw na nanay na nanonood, ay napapagod din o nagdadalawang isip kung tama ba yung ginagawa mo, please remember, you're doing your best and that already means so much. Minsan, nakakabasa ako ng mga comments online na maraming nanay ngayon ang parang nabubuhay na lang para sa mga anak nila. And sad to say, minsan nararamdaman ko rin yun. May mga kakilala ko na talagang nahihirapan. Pero syempre may iba rin namang masaya at stable ang married life nila. Good for them. Pero yung pinakamabigat, yung sunod-sunod na balita na may mga nanay na sobrang hindi na nila kinakaya. Umabot sa punto na nasasaktan na nila yung sarili nila at minsan pati anak nila. Sa totoo lang, kapag nakakakita ko ng mga ganong balita, naiiyak talaga ako. Nanay din kasi ako eh. At alam ko yung bigat na minsan hindi mo na alam kung saan ilalagay. Dumaan din ako sa sobrang hirap. May time na parang wala na akong lakas at ang nagligtas lang sa isip ko ay yung panaginip ko sa isang kaibigan na matagal nang wala. Nung sobrang nahirapan talaga ako, nagpakita siya sa panaginip ko. Para bang nagbigay siya ng mensahe na huwag sumuko at huwag gayahin yung ginawa niya. Kasi ako raw may dahilan para mabuhay. At yun yung mga anak ko. After nun, kahit mahirap pa rin ang buhay at umiyak pa rin ako paminsan-minsan, hindi na kasing bigat. Natutunan kong kumapit sa dasal at huminga muna kapag hindi na kinakaya. At doon ko na-realize kahit gaano kahirap, may liwanag pa rin na pwede nating balikan. Alam niyo mga mommies, ang napansin ko talaga sa buhay, hindi mo kailangang maging perfect para maging mabuting magulang. Ang kailangan lang yung puso mo. Yung willingness mo na bumangon kahit minsan pagod na pagod ka na. Yung pagpili mo na manatili kahit nahihirapan ka na. At yung lakas mong magpatuloy kahit hindi mo na naiintindihan ang lahat. Natutunan ko na sa pagiging nanay ay hindi tungkol sa kung gaano ka kagaling, kung gaano ka ka-organize o kung gaano ka ka-strong. Ang tunay na sukatan ay kung gaano ka babalik-balik sa pagmamahal kahit ilang beses kang mapagod. Gets nyo ba yon mga mommies? Alam ko gets na gets nyo yun. At sa totoo lang mga mommies, hindi natin kailangan ikumpara ang buhay natin sa iba. Iba-iba ang journey, iba-iba ang hirap, iba-iba ang pinaggagalingan. Ang importante, ginagawa natin yung best natin araw-araw. At kung dumating man yung araw na feeling mo wala kang halaga, please remember may mga batang tingin sa'yo na parang ikaw yung buong mundo nila. Para sa kanila, sapat ka. Para sa kanila, mahalaga ka. Para sa kanila, ikaw ang lakas nila. Kaya kahit pagod tayo minsan, kahit umiiyak tayo ng tahimik, kahit may mga araw na parang walang progress, tuloy lang. Ginigising mo minsan yung future ng mga anak mo nang hindi mo alam. Being a mom isn't just a rule. It's a journey that reshapes your heart every single day. You wake up each morning knowing that someone depends on you, trusts you, and looks up to you even when you feel tired or unsure. Pero kahit ganon, may lakas na lumalabas mula sa loob mo. Yung klase ng lakas na hindi mo alam na meron ka hanggang sa naging nanay ka. Sometimes people say moms lose themselves along the way. But what they don't realize is that motherhood doesn't erase who you are. It expands you. You become more patient, more resilient, more loving. You learn to carry sadness quietly and celebrate small wins loudly. And even when life feels heavy, you still find a way to smile because your child gives you a reason to keep going.
Motherhood isn't perfect. There are days when you question yourself, days when you feel unappreciated, and days when you wonder if you're doing enough. But the truth is, every hug, every meal you prepare, every lesson you teach, every sacrifice you make, all of it matters. You are shaping a life with your love, even on the days when you feel like you're falling apart. So, to every mom, whether you're doing it alone or with support, remember this: you are seen, you are strong, and you are doing an incredible job. You don't have to be perfect to be the best mom for your child. Your love is enough, your effort is enough, and you are enough. And always remember, you are loved, you are needed, and your story is far from over. So sana may napulot kayong konting inspiration or comfort today. At kung isa ka ring nanay na dumadaan sa pagod, stress, or doubt, remember you're not alone. We're all learning, growing, and trying our best for our kids. Dito ni Tito Lep mo, itong sa una. Pero niagyo man ta dito sa may left. Pati na ta ni dito ka ng left. Buuan mang ganit. May didi or pa kanang buuan mang ganit na kuya isa na tiil. Isa nga. Just? Kini ba? Kasi buuan ako sa isa na just. Kaya anak ko daw ko siya. Ito na kuya. Gawin ko si kuya. Kaya. Square. O, sa market lang ito palit. Palit, palit. Sulat naman eh. Oh, may magpasang ka. Yung sa gabi eh, Janet. Hindi na tayo. Pilit mo yung parang natin. Ya, buwan mo sa minyak niya. Buwan mo sa minyak niya. Pag-isa ko. Ano ko na sa minyak? Sige na. Tak, mami, nagilo. Wakas, ha, ha. Wakas, ha, ha. Lock door. May ako'y balikon. May ko kutsara dito, bibi. May ako'y balikon, ha. Tatawon ako. Very good. Sige ka na. Sige, kanta na. Hello, hello. Hello, hello. How are you? Hello. Hello, hello. How are you? Hello. Hello. How are you? Hello, hello. How are you? Hello. Nagkaan na ba? Anyway, ay.
Pinapagkaon na diha. Mahal ba yung naman isda? May paturuan, hindi ka kung kami. Kasi pagkaon niya. Help! 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 Sit down ako. Mamits man ang timpla. Sige, sige. Aw. Halika. Pwede naman ikat. Kanay. Pwede naman ikat. Ayan na. Unahan sa ang gagmay. Oo, ano kung ba? Oo, Kami. Ayan. Ayaw ka ba? Pero hindi sa mga kukuwain na kaon. Mami, kalabangan dyan ko di ay. Hindi, sari mo na. Buto abot tayo. Bawal na butang. Ako tayo tulog sakit ang uyan. Pila ko di mahurot ang tubig. Ilat ka ko. Kuhaan na. Ikaw kung Okay. gusto. Please naman, me. Sige na. Dili, Judith. Mami, makamedal yung kuanin pukul. Ano naman? Gusto ko siya makapalit og bulan pukul. Kamedal, jud kang ano nga nakaingon man ka? Kay si kuya na ay medal, pero ako, wala. Pamang ka mo eskwela. Oh well, iluto. Yo, ka ulit. Oh well. Bakit ko na po si Ate Aya ka ng ako lang sa box? Ano? Ngunit yung... Anong pagdaon? Dili man na nimo isulod dito ra na sa gawa. Tatay, ilong tayo ba? Oo. Sa? Karedi og sando di ay. Ano ko? Ikaw na ni just. Tay! Pang Trabaho daw po si Pati. Oo. Trabaho, please. I love you, mami. Dali anak. Ano man naman Tinutok ko mo ano ito. Ay, dala, gitara no. Get your ano, kat mga bag ninyo ni Kuya sa isa akon. Sige na kay Ako ba ngayon ka? Oh. Bag nimo ba? Magbawi ka man eh. Ya pataka pagkuha na gud dito ang bag ko, ang bag dito. Pataka ra studio.
Wala ka tulad kung dito, atong pulis. Sabar. May ako bag. Ya, taro nga, silipan mo ya. Butang ko sa butangan. Guys, kaon eh. Ay, tumbler! Kaya, tumbler. May ako cellphone. Wait lang. Bye guys. Tatay, water na me. Ito rin ang kulo. Bye guys. Bye guys. By the way, thank you for joining me today. Don't forget to take care of yourself too, ha? Kasi deserve mo rin ng pahinga at pagmamahal. See you again in my next vlog. Bye, mommies. Bye for now.